Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Mga ka-BBM, tila malaking problema ang kinakaharap ngayon ng bagong Bucor Chief na si General Gregorio Katapang Jr. at ang kanyang amo na si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ito ay matapos mag-file ng resolution si Congressman Erwin Tulfo at Congressman Dan Fernandez kung saan ay ipapatawag nila itong si General Katapang para sa gagawing investigasyon dyan sa Kongreso ngayong araw ng Huwebes, August 3, 2023. Isa sa mga nakatakdang itanong at paggisa kay Katapang ay kung paano nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Bucor habang nagwawalwal ang mga opisyal nito sa pangunguna ni Katapang na tila nagkakaroon pa ng concert dahil sa nagtrending na video. Ang nakakakilabot dito mga ka-BBM ay matapos mabunyag ang isang septic tank na pinaghihinalaang pinaghulugan o pinaglibingan ng labi ng isang preso kung saan ay na-recover ito dyan mismo sa loob ng Bucor. Dahil dito dapat managot itong si Katapang sa mga karumal-dumal na nagaganap dyan sa loob ng bilibid, maging ang pagpapasok ng mga dekalibring baril, illegal na droga at ang muling pagsusulputan ng mga kubol para sa mga VIP at mayayamang preso. Samantala, komento at reaksyon ng ating mga kababayan, eto na marahil ang nagiging karma ni Katapang at Rimulya matapos nilang patalsikin si General Gerald Bantag at pagbintangan ng iba't ibang kaso maliban sa mga pagtatanim ng mga kung ano-anong ebidensya para sirain ang dating Bucor Chief dahil lang sa mga sarili nilang interest. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Mga kinarma na mga kaibigan, ano? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo kay Ka-BBM News PH. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel mga kaibigan. Let's go! Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito naman sa may bahagi ng New Bilibid Prison. Nakakarimarim dahil mismo kinumpirma ni DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya na may natagpuan ngang pira-piraso pasintabi po sa mga kumakain na bangkay sa septic tank ng New Bilibid Prison, Attorney Claire. Septic tank? Di ba mabara yun? Oo, at isa to sa mga nawawalang inmates sa New Bilibid Prison. Pero isang tao lang to. Septic tank, pag malayo, gaano kalayo? Yung septic tank, kung malayo, narating pa to mga preso. Grabe, no? Narating ba to? Diba? Kung narating to ng mga preso, maraming pwedeng dumaan doon. So makikita kayo. Correct. Madilim ba dito? Maliwanag ba rito? Ano to? Tama. Diba? Nasa kuweba ba to? Okay, diba? Kung nasa kuweba to, na malayo-malayo, paano makakarating yung ibang preso? Oo. Kung preso, pumatay. Oo. So, kung hindi marating to ng mga preso, diba? Sinong pumatay? Yun. Yung mga allowed dumaan doon? At nakakaalam lang? Sino-sino ang pwedeng dumaan doon? Oo. Diba? So, sino ang gumawa nito? Preso ba? Dayo? Imposibleng guess. Imposibleng guess. O mismong mataas na opisyal na nandoon. Okay. Bakit imposibleng guess? Kasi binubusisi ang gamit bago makapasok. So, definitely hindi guess. Okay, isa-isayin natin yan ha. Okay. Kung preso, paano nagkaroon ng armas? Di ba ba? Yun, dapat ang tanong. Nagkakaroon lang yun ng armas kung alam ng mga opisyal. Tama. Di ba? So,
Kung hindi preso at imposible, sino na lang natitirang pwedeng pagbintangan? Okay? Yung mga nasa, alam na. Diba? Kasi nakilala pa. So in other words, wala pa tong forensic partner. So medyo nakilala pa to. Alamin nga natin kasi hindi ko alam yung stage niya, di ba? So, mga ilang buwan na to. Kasi sabi dito, partner, ito pa malaman natin. Gaano nakatagal yun? Doon. Sa septic. Kasi malaman niya sa forensic kung malamang ilang buwan na itong patay. Diba? So, i-correlate ba natin to kay dating Bureau of Corrections, Bucor? Dati Bureau of Corrections, Bucor pa. Bucor Chief. Gerald Bantag. Kung matagal na siyang wala doon, matagal na siyang hindi opisyal. Nangyari ba yon nang siya ang nandoon? Makikita yun sa partner, makikita yun sa age nung pagpatay, kung ilang buwan, period na, ilang days, estimated days or months, di ba? So, it's unfair, no, for Bucor Chief Gerald Bantag na madawit yung pangalan niya dito. Kung hindi pa natin nalalaman kung ilang buwan. Importante yun sa investigasyon, attorney. Yes, of course. Kasi malalaman natin sino ang may dito may command responsibility. Sino ang opisyal nung panahon na ito ay napatay. Yun. At saka alam mo, Attorney Claire, ang takot natin dyan, siya lang kaya ang ginawan ng ganito sa loob ng New Bilibid Prison o baka naman marami pa. Di ba? Narinig niyo ha, galing po yan kay Attorney Claire. Unfair po kay Bantag kumadawit yung pangalan niya dito. Unfair talaga yon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan dapat ang sisisihin dito or ang imbestigahan dito yung kasalukuyan na namumuno sa Bucor. Wala silang ibang tinutukoy mga kaibigan kundi si Katapang ang tinutukoy nila rito. Basta ako wala akong kinakampihan dito mga kaibigan. Nakikinig lang tayo at nagbibigay ng reaksyon. Pero ang tinutukoy nila rito walang iba kundi si Katapang mga kaibigan. Or hindi po yung nakaraan. Kasi guys, itong si Michael, itong nawawalang natagpuan na, di ba? Isa rin siguro sa dahilan to mga kaibigan kaya hindi lumilitaw si Katapang ngayon sa mga interview. Na wala po siyang wala tanggal yung niya, natagpuan na siya. Ngayon lang yan nangyari, hindi naman dati. Ngayon lang nangyari. Kaya wag po isisi sa dating namumuno. Kasi unfair po yun guys, pagdating po sa batas. Yan na si Attorney Claire na nagsabi niyan. Di ba? So sana, pagdating po sa hearing, sana nakikinig sila or sana kausapin nila si Attorney Claire para ma-refresh yung mga utak nila. 'Di ba? Kasi nga si Attorney Claire may alam din Alam din niya yung mga batas 'Di ba? Mas maganda talaga kausapin nila si Attorney Claire yung parang legal counsel nila, no? Saka grabe sa loob ng ng New Bilibid Prison. Ibig sabihin, partner, yung mga head dito, pwedeng abusado. At pwede rin, Attorney Claire, na posibleng may mga ganito pang nangyari noon, di ba? Yes. Hindi pa, baka may makita pa dyan. So, kailangan talaga ni Director General Gregorio Katapang na mas maging matapang sa pagsaliksik. Ganda na apelido niya, no? Katapang. Dapat yung ilong niya, malakas umamoy. Di umano, Attorney Claire, narinig ko rin sa isa nating kasama sa media pag may pumasyal daw sa loob dyan, di ba? Yung binibigyan ng ng karapatang may pumasyal na pamilya. Oo, pwede pa daw magpa-deliver ng pagkain Pag grab mo, paano mo papasok sa loob ng di ba? Bawal ba yun? Bawal yun. Bawal ba? Oo, dapat dala lang ng pagkain. Tsaka may bilang lang di ba? Dumalaw ako. Tapos yung mayores doon, siya hindi ko siya kilala. O nagpa-practice lang. Kasama ko asawa ko. Saka isang lawyer. Dalawa kami doon. Nagbigay sa amin ng pineapple juice. Nagbigay. So syempre takot ako man ako partner. Pero nasa lata naman siya. So parang hindi naman siya malalagyan ng whatever. Diba? Kahit na attorney. Binigyan niya kami pineapple juice. Diba? Tapos, kinuha niya yung number ko. So I thought, kukunin
kukunin niya yung service ko as a counsel. Yeah. Pero may cellphone siya, partner. Ba't naaalaw? Oh, yun ang sinasabi. Diba? Oo. Tapos yung cellphone na yun, ginagamit niya. Hindi pala niya ako kukunin lawyer. Akala niya dalaga ako. Ay, wow, ang haba ng Akala niya hair. dalaga Oo. ako. So, ito pa, partner. At that time na naglo-load siya sa cellphone ko. So, medyo natakot na ako. Takot. So, ibig sabihin, naaalaw ang cellphone Yun. kapag medyo mataas. I mean, kung medyo kinikilala, mayoris, di ba? Oh, personal experience to, ha? Oh, hindi niyo pwede i-deny yan. Mismanagement negligence. Ayun. Mismanagement negligence. Oo, negligence yung ginagawa niya eh. Dahil siya yung chief doon, siya yung director doon, hindi niya na-control. Tapos ang tagal pa niyang lumabas sa media. Hindi siya humarap. Nakailang araw na. Yun ang problema kay Katapang, mga kaibigan. Hindi siya lumalabas ngayon. Hindi siya nagsasalita o nagpapaliwanag yan tungkol sa mga nangyayari sa Bilibid. Nakailang interview na itong si deputy, hindi pa rin siya nagsasalita. Kumbaga, finofront niya yung babae. Siya nagtatago. Tapos later on, nagpakita na siya. Kasi, nagsalita na si Boying eh. Sinasalo siya ni Secretary, guys eh. Di ba? Sinasalo siya. Ang sumasagot si Secretary. Eh, syempre, bata niya yan eh. Bata niya si Atapang tao eh. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.